First katong indiscriminate firing kay direct assault no na ang nahitabo. Ikaduha katong tailing pagsunod-sunod sa ako gikan sa Cotabato City August 2015 when I was attending the educators conference in Cotabato. So from Cotabato to Davao City, then from Davao City gikan sa Turil hangtod sa San Pedro Hospital. Sundan ka sa upat ka tao who were trying to grab you anytime kung makalugar sila. May nalang nakasulod mi sa clinic sa maong hospital na ako mismo grabing harassment traumatic ang maong experience kay tungod kay wa ta kabalo kato nga mga tao nga gusto ka abduct or patyon man at that moment mamahimong posible nila himuon. Katong recent cases katulo kadtong sa Davao Regional Hospital nga ang ako mismong paryente, ako ang mismong pamilya ang ilahang gipangutana na sila nag-asala question si moha batong anak bisan nagkapimi na ay na mga tao, mga suspicious men nga naa sa palibot tapos dito na gyud ko nakaingon nga this is real kung sa nakita na gyud namo nga naay nakasukpit nga armas. So klaro kaayo nga intentional ang maong harassment. Daami effort nga ireklamo ka na og ipaabot ang maong complaint mismo sa local government unit sa Talaingod sa Davao del Norte ug sa provincial government ng Davao del Norte o paingon mismo sa Department of Education kay first and foremost ang education ng mga bata concern man ng DepEd pero wala mi nakuha nga positibong response sa maong reklamo pero na-engage kita og dialogue with the AFP 68IB, 60IB, and the Eastern Mindanao Command og walay klarong resolutions sa maong panag-istorya, panag-dialogo og to the point after the indiscriminate firing incident og sa dihang nadakpan ang amo ang agriculturists sa salugpungan schools nag-file gyud mi og formal case sa Office of the Ombudsman Mindanao para ipaabot ang amo ang reklamo kay dili lang man nahitabo ni sa ako sa ako mga kaubanang magtutudlo sa Davao Oriental, sa Compostela Valley, sa diri sa Davao City, sa Talaingod Davao del Norte kung asa ang major concentration ng mga eskwelahan namo. So panawagan namin sa gobyerno na itigil to immediately stop any forms of harassment red tagging sa mga teachers, sa mga eskwelahan, and vilification sa amin na sana itigil na ito sa panahon ni Duterte at itigil ang pagkakampo ng mga militar sa bukid, sa kabundukan at lalong-lalo na sa mga eskwelahan at sa mga civilian communities. At dapat bigyang proteksyon ang karapatan at kapakanan ng ating mga guro na maghatid ng libreng serbisyong edukasyon sa ating mga lumad. So nananawagan kami sa ating gobyerno na dapat bigyang pansin ang ganitong sitwasyon. Kasi alarming na ang nangyayari na nagiging sentro ng military target, military attacks ang mga eskwelahan